Ano pa kaya nangyari sa inspeksyon ng Pangulo na yan sa Bulacan? At may detalye po ang ating mobile journal. Julie Baiza. Julie, okay, visibly, ito ba, nakita natin kung paano, the only time na narinig ko ang Pangulo na gumamit ng harsh words talaga ay yung nakarating sa kanya yung isang report na ituturo daw supposedly yung things like masturbation sa sex ed sa elementarya. Tingin mo ba ito, galit talaga ito? Meron kaming na-miss. Actually, Lord, doon naman sa boses ng Pangulo, mapapansin mo na parang medyo hinihingal pa nga, no? Na parang very frustrated. Though, kami nga dito nag-uusap kami na mahinahon pa rin siya kung ikukumpara mo sa other leaders na na kapag talagang galit, makakarinig ka ng mga hindi magagandang salita, Pero clearly, kasi kanina sinasabi nga ng Pangulo na in-express niya na talagang pag-aaralan nila yung pagsasampa ng kaso laban doon sa mga contractor kasi nanggaling na nga sa kanya mismo na wala silang dinatnan ni isang hollow block, ni isang equipment doon sa lugar. Supposedly, buo na sana yung flood mitigation structure na worth 55 million pesos kasi Lord Denise, bayad na yan ng pamahalaan, bayaran na yan at ang report nga completed o tapos na yan noong last June pa. Ang sabi pa ni PBBM, malaki na raw nga sana yung naitulong niyan doon sa lugar. Ngayon may mga pagbaha pa. So, perwisyo pa yung idinulot doon sa mga nandun. Kaya determinado sila na ipagpatuloy ng Commission on Audit yung ginagawang pagsisiyasat, hindi lang sa flood control projects dyan sa Baliwag, kundi sa buong Bulacan. Pwede rin maharap sa yung contractor sa falsification of documents kasi nga, dineclare nila na na completed siya. And yung sinasabi ng Pangulo, economic sabotage. So, yun yung mga binigyan din niya kanina na magkakaroon pa rin ng COA audit report and possible filing of cases. And of course, yung blacklisting. Iba-blacklist yung kumpanya na dawit siya sa mga ghost projects. Nako, blacklist na yan. Kung ibabasa natin sa hearing sa Senado kahapon, mag-iintay lang sila ng 1 year after blacklist. Pwede na sila mag-bid ulit. Pero, okay, meron yung mga dapat bang managot nandyan ba kunyari yung kinatawan ng contractors, supposedly, at yung district engineer's office ba, meron bang mga kinatawan dyan? Yun dapat na mga talagang hindi lang sinasabon, kinukula pa talaga at sasabonin ulit ng ilang beses. Actually, ang sinabi nga ng palasyo ni Undersecretary Claire Castro ngayon na hindi lang naman talaga natatapos sa contractor na possible, meron din naman ng mga government officials na may mga pumipirma or kung sino daw yung lalabas sa investigasyon, iyon daw yung pananagutin ng pamahalaan. And balikan ko, usapin ng flood control, hindi naman yan yung unang binisita ng Pangulo, di ba? Noong nakaraang linggo, bumisita na rin siya sa Bulacan din, yung sa Kalumpit, Bulacan. And doon, yung sinabi naman niyang kumpanya, yung contractor ay yung St. Timothy. Ngayon, hindi pa rin daw nakikipag-ugnayan yung St. Timothy sa Malacanang, sabi ni Yusek Castro kanina. Naku. Oo. Julie, parang ilang araw actually, linggo na siguro over the past week, Bulacan yung nagiging focus nitong flood control projects or the lack of. Ano yung paliwanag ng mga officials dyan? May sinabi ba si Governor Fernando? Actually, Denise, itong specific project na kaninang inikot ng Pangulo, natanggap nilang ulat yan doon sa sumbong sa Pangulo website. May nag-ulat siya tungkol doon sa status, doon sa kawalan nga ng proyekto. Kaya pinuntahan at binisita ng Pangulo. Pero grabe pagiging brazen ng contractor, no? Isipin mo, Bulacan lang yan, ha? Kumbaga, ilang oras lang yan mula sa Maynila. Oo. Pero buti sana kung medyo far lang provinces. Alam mo, mahirap puntahan, may away from the prying eyes of the media. Malusot. Pero ito talaga, Bulacan lang, sa Baliwag pa. Diba? Hindi naman at saka pag tiningnan mo yung yung website, ang dami nilang hawak, hindi lang sa Baliwag. Kita ko kanina, meron din sila sa Malolos, meron sila sa Norzagaray. So siguro ngayong nakita na nga ito, nangyari na itong sa Baliwag project nila, mabibisita na rin. Siguro yung iba pa nilang mga hawak na projects. Julie, curious lang ako, dyan particularly in that project na non-existent pala, multiple reports ba yung pumasok dun sa website about that particular project? Ang sabi ng Pangulo, reports yung nakuha nila. So, possible na ilan yung nag-ulat niyan. And even yung kasama niya kasi kanina yung local, yung LGU, even nga sila, sinabi nga nila, may mga iniulat na rin daw sila na possible na pagtatakipan, yung mga ganyan. So, humingi na rin talaga sila ng tulong sa national government. And
supposedly nga kasi, meron na completed na dapat yung proyekto pero kahit sila nagtataka na bakit kayo hihingi ng permit tapos hindi nyo gagawin yung proyekto dahil dumadaan yan sa LGU yung mga permit, yung paghihingi ng dokumento para makapag-operate o makapagsimula sila ng construction doon sa lugar. Ito nakikita natin sa video, Julie, sino-sino itong mga kasama niya, nasa tabi niya, ng Pangulo? LGU yung kasama ng Pangulo dyan. So kabilang sila, kagaya din nung nakaraan sa Kalumpit, kasi sila nga yung may alam na sila mismo yung tinatanong ng Pangulo, ano po bang nangyari dito? And may separate video pa actually na ang kinakausap naman din or yung nilapitan naman niya ay yung mga tao sa komunidad. Kasi possible na sila din naman yung nag-ulat niya na wala nga pong nangyayari or construction na nangyari. Pero ina-explain ni PBBM, dalawa yung contractor diyan kasi magkaibang structure siya supposedly pero ngayon daw nagtuturuan. So, yun pa siguro yung kailangan plantsahin ngayon kasi merong isa na kung makikita nyo parang merong maliit na dike na substandard din naman daw yung gawa. So, isa pa yan sa tututukan. Naku. Julie, Magkano inabot ulit? Sorry. Sige lang. Yung Ghost Project, more than 55 million siya. Nabayad na. Ulitin ko, bayad na at may resibo ang pamahalaan. Intindi. Julie, curious lang ako, siguro ngayon, hindi ko alam kung meron na ngayon, pero meron bang ways to actually help out? Siguro yung mga nasa ilalim, bago pa to ma-approve, pataas ng pataas yung expenses. Pero a lot of people are turning a blind eye. Siguro dahil sa tingin nila wala naman silang magagawa, hindi sila ang magdedesisyon. Meron bang way na sila ay makapag-report o mapigilan itong certain na illegal na nangyayari with them being protected as well? I don't know if that's a silly... Yeah, Julie. Actually, kung magre-report ka naman, pwede namang walang pangalan. Optional naman yung paglalagay ng pangalan. So, nilinaw din naman yan ng palasyo para hindi nga mabalikan kung natatakot ka kasi malalaking kumpanya, malalaking mga pangalan yung involved dito, lalo na yung 15 na naka-sell yun ng mga flood control project. So, nandun naman yung, pwedeng anonymous mo siya i-report. So, ulitin natin, St. Timothy yung contractor dyan sa area na yan. St. Timothy yung sa Kalumpit, Bulacan. Yan yung naunang kinall out ng Pangulo. Dito yung Sims Construction, yung dito naman sa Baliwag, Bulacan. Ano pa mga hawak nitong contractor na to doon? Yung Sims Construction, iyan yung may hawak nga din sa Norzagaray. Tiningnan natin doon sa list of flood control. Norzagaray at saka sa Malolos. I think meron din ako nakita sa Bustos, mga 10 proyekto din yung nakita natin na under them. Bulacan kasi pinakamarami talagang flood control projects. Yes, top 1 yung Bulacan. Mukhang iisa-isahin na yan, Julie, dahil dyan sa nakita dyan sa Baliwag. Mukhang iikuti na, kasi ito nga daw sa Barangay PL na yan, nireport yan doon. So kung may makikita pa ulit na talagang siguro significant report ang Pangulo, pwedeng mag-ikot pa siya or pwedeng puntahan pa yung iba. And baka i-expect natin na hindi lang naman din sa Bulacan yung maging pag-iikot kasi nationwide naman yung investigation. Pero may nakatakda pa bang puntahan after that, Julie? Sa ngayon, Lord, wala pang schedule na ibinababa yung Malacanang sa atin. Holiday din kasi tomorrow, so tinitingnan pa natin ano yung magiging schedule pa. Alright. Nako, interesting. Ano kaya sasabihin ulit pagdating doon sa mahalagang petsa na yun? Kaya nagpapansin. Oy, teka, maraming salamat sa iyo ang ating mobile journalist, Julie Baiza. Thank you, Julie.